Madaling araw nang dumaong ang bus sa terminal at kasabay ng pagbukas ng pinto ang pagpasok ng malamig na hangin na may halong amoy ng diesel. Bumaba si Liza na may hawak na maliit na backpack at lumang sling bag na puno ng mga notebook, resibo at ilang pinagbentahan ng nanay niya sa palengke. Nakatali ang buhok niya sa simpleng ponytail. Suot ang pinakapresentable niyang blusa at maong na may maingat na tahi sa tuhod. Initigan niya ang malalaking gusali na unti-unting nabubuhay habang sumisikat ang araw at sa loob niya ay mabagal na naglalakad ang kaba at pananabit. Nasa bulsa niya ang sobre na may kontrata ng kanyang trabaho bilang janitress sa isang malaking kumpanya sa Ortigas, kasama ang kopya ng birth certificate at 3 pirasong ID picture na inireserba niya kung sakaling may kailangan pang pirmahan. Sumakay siya ng jeep at nakisiksik sa mga papasok sa opisina. Pinagmasdan niya ang mga taong may daladalang kape, suot ang malilinis na barong at blouse, at sa bawat paglingon ay naaalala niya ang inuukit niyang pangarap para sa kapatid na si Myla. Ang sabi niya kagabi sa tawag bago siya sumakay ng barko, "Huwag kang mag-alala, babawi tayo, makakapag-enroll ka sa susunod na SEM." Minsan sa gitna ng ingay ng lungsod, pumapaloob tuloy sa isip niya ang tanawin ng palayan sa bayan nila, ang amoy ng bagong giling na bigas, at ang masinsing payo ng lola niyang huwag kalimutang magdala ng maliit na panyo at ipitin ang mga barya sa bulsa para hindi ma-hold up. Hawak niya ngayon ang panyo at ang 3 barya na parang paalala na kahit nasaan man siya, dala niya ang paraan ng probinsya. Pagdating sa dorm na binanggit ng kaopisina ng agency, sinalubong siya ng mayordoma ng bed space, isang masungit na babaeng may maikling buhok na matalim tumingin pero malinis ang bahay. Dinala siya sa 2nd palapag, kung saan 5 silang maghahati sa isang kwarto. Doon niya nakilala si Ana na kapwa janitress sa ibang kumpanya, mahilig sa tsa, at si Beth na call center agent na lagi raw naka-night shift. Tahimik lang si Liza habang inaayos ang dalawa niyang gawing pantulog at ang bagong bili niyang itim na sapatos na goma, at sa mesa ay inilapag ang pangalan niyang nakasulat sa masking tape. Bago siya matulog, saglit ipinulupot niya sa hangin ang maliit na dasal na sana maayos ang unang araw, sana wag mapahiya, at sana makilala siya sa trabaho, hindi dahil sa salita, kundi dahil sa gawa. Gumising siya bago pa tumunog ang alarm ng kwarto. Binasa niya ng kaunting tubig ang muka, nagsuklay at sinuot ang uniform na ibinigay ng agency kahapon. Asul na polo na may bulsa at itim na pantalon. Inipit niya sa bulsa ang maliit na notebook kung saan nakatala ang schedule ng paglilinis, mga tips na nasagap niya sa kapwa janitress sa probinsya at mga listahan ng gastusin. Bago umalis, nag-iwan siya ng maliit na sobre sa ilalim ng unan na may 500 piso na reserba sakaling pumalya ang allowance. Habang naglalakad siya papuntang sakayan, napansin niyang mas malamig ang hangin sa lungsod pero mas mabilis din umandar ang oras. Sa guardhouse ng building kung saan siya nakatalaga, nagpakilala siya sa security na si Kuya Boy at nakakuha ng guest pass habang hinihintay ang HR na mag-asikaso ng ID. Sa orientation, isang intern ng HR ang mahinahong nagpaliwanag ng mga alituntunin. Bawal ang matagal na usap sa labas ng designated area. Siguraduhin ang tamang paggamit ng mga kemikal. Iwasan ang paglalakad ng basa ang sapatos sa marmol na sahig. At i-escalate sa supervisor kung may masira. Tumango si Liza sa bawat tagubilin at sinulat lahat sa notebook. Dumating si Mang Temyong, payat ngunit maliksi, ang pinakamatandang miyembro ng housekeeping. Siya ang itunoka para magturo kay Liza ng ruta. Mabagal ang lakad niya pero siguradong sigurado, at sa bawat kanto ng opisina ay may paliwanag. Dito tayo unang umiikot, lobby at elevator hall, tapos pantry sa ikalawa,
Tapos restroom sa ikatlo at ikaapat. Huwag mong tatagain ang basahan, aniya. Pigang pino para walang marka. Tumango si Lisa at nang humawak siya sa mop, parang bumalik sa kanya ang maraming hapon sa probinsya kung saan sinasanay siya ni nanay na linisin ang sahig bago dumating ang mga bumibili sa tindahan. Sa lobby, naamoy niya ang halimuyak ng bagong wax at kape. Nakita niya ang makintab na marmol na parang salamin at ang mga halaman sa paso na kasing ayos ng guguhitang larawan. Napadaan ang dalawang empleyado na masayang nagkukwentuhan tungkol sa presentation at sandaling tumigil ang isa para isalpak ang basura sa tamang basurahan. Napangiti si Lisa sa simpleng gawi na iyon. Ilang minuto pa, natapunan ng tubig ang gilid ng coffee station at halos mapaatras ang babaeng nagkape. Agad na nilapitan ni Lisa at pinalitan ang basahan sa ilalim para hindi dumanak ang kape sa oridor. Nakatingin ang babae, bahagyang nahihiya at nagsabing salamat. Walang anuman, sagot ni Lisa at ngumiti. Sa kanto ng dingding ay may CCTV na hindi niya pinapansin. Pero ang gwardiya sa unahan ay tahimik na pumukol ng tingin at tumango. Bas, pag-akyat nila ni Mang Temyong sa ikalawang palapag, pinura nito ang sikreto sa salamin na hindi madaling mamantsahan. Huwag puro kemikal, aniya. Minsan ang tubig at kaunting suka ang sapat para tanggal ang marka ng daliri. Napahalakhak si Liza, hindi sa biro, kundi sa ginhawang dala ng simpleng karunungan. Sa kabila ng mga glass wall, ay tanaw niya ang malalaking mesa at monitor. May isa siyang nakitang sumenyas na tila nagtatanong kung nasaan ang conference room C. Tinuro niya ang malapit na pasilyo at sinabing diretso lang at kaliwa. Nagpasalamat ang empleyado, mukhang nahuli sa oras at mabilis na tumakbo. Sa isip ni Liza, ito ang unang araw na kailangan niyang gawin ang lahat ng walang pintas at walang reklamo. Mahaba pa ang hiningang dapat habulin. Nang sumapit ang 9:00, may mahabang pahinga si Mang Temyong at doon niya ikwenento ang kanyang ilang dekada sa pag-aayos ng mga sirang pinto at sirang tingin. Dati raw nagsimula rin siya sa probinsya bilang tagakuha ng tubig sa lumang paaralan. Ang payo niya kay Liza ay huwag padadala sa salita ng sinuman na magpapababa sa pagkatao. Sa trabahong ito, ang galang ang kapital at ang oras ang puhunan. Tahimik na nakinig si Liza at marahang ngumiti dahil naramdaman niyang may pagkakapareho ang mga dinaanan nila. Bago bumalik sa ikatlong palapag, ibinigay ni Mang Temyong ang isang maliit na bote ng langis. Para sa pinto sa restroom na ito, aniya, maiikli ang langit-ngit kung tatamaan mo lang ng tuldok dito. Sinubukan ni Liza at natigil nga ang ingay. Nakakangipi siyang nagpasalamat at parang may naipong tiwala na hindi basta mauubos. Nang bandang tanghali, kumain siya sa gilid ng loading bay. Nilabas niya ang baon na tuyo at kamatis, nilagay sa maliit na plastik ang kanin at kinain iyon na may ingat dahil ayaw niyang mangamoy sa loob. Dumaan si Ana at umupo sa tabi niya, nagdala ng mainit na sabaw sa thermos at ibinahagi iyon kay Lisa. Umalis ang kaba sa sikmura ni Lisa at kapalit noon ay pakiramdam ng pagkakaroon ng kasama. Nagkwentuhan sila tungkol sa bed space, sa presyuhan ng gulay sa palengke malapit sa dorm, at sa posibilidad na kumuha ng sideline tuwing Sabado kung may general cleaning sa ibang branch. Pinakinggan ni Lisa ang alok pero sinabing titingnan muna niya ang stamina niya. Kaya naman sagot ni Ana, basta wag pabigla-bigla, mahalaga ang pahinga. Pagbalik sa ikatlong palapag, may handbag na naiwan sa pantry. Binuksan ni Liza ang zipper upang hanapin ang ID at masabing kanino. Pero pinigil niya ang sarili at dinala ito sa security office. Doon tinawagan ng guard ang numerong nakalagay sa lost and found record. Ilang minuto, dumating ang may-ari at halos maluha sa ginhawa.
Nagbigay ito ng 300 piso bilang pasasalamat. Mahinang tumanggi si Liza at sinabing bahagi lang iyon ng trabaho. Pero pinilit ng babae at nagsabing kahit pambili lang ng merienda. Sa huli, tinanggap ni Liza ang 50 piso at iniwan ang resibo ng logbook bilang patunay na may maayos na proseso. Wala sa plano niyang tumanggap ng sobra, pero naisip niyang makakabili iyon ng load para makatawag siya sa bahay mamayang gabi. Hapon na nang matapos nila ang huling ikot. Nakaisa siyang maliit na pagkakamali nang mabasa ang bahaging malapit sa pintuan ng conference room. Ngunit mabilis niya ring nilagyan ng signage at pinunasan ang paligid hanggang sa maging tuyo. Napansin iyon ng isang supervisor na dumaan. Walang sinabi, tinitigan lang ang signage at nagpatuloy sa paglalakad. Si Liza naman ay hindi naghanap ng papuri. Sinulat niya sa notebook na mas maaga siyang maglalagay ng warning sign sa susunod bago mag-mop para walang madudulas. Sa elevator, nakasabay niya ang isang matandang lalaki na maayos ang suot at may pamilyar na tindig. Ngumiti ito at bahagyang tumango at bagamat hindi niya alam kung sino iyon, gumanti siya ng magalang ng ngiti. Bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi maipaliwanag na dahilan at nang bumukas ang pinto ay nawala rin ang kutob. Pagkatapos ng shift, umupo siya sa isang bakal na bangko sa labas ng gusali at pinagmasdan ang kulay kahel na langit. Tinawagan niya ang nanay niya at kinumusta ang tindahan at pagpasok ni Myla sa eskwela. Natawa silang mag-ina nang maalala ng nanay ang payo tungkol sa panyo at barya. At sa dulo ay nagkapigilan ng luha nang sabihing mag-iingat ka lagi. Pagbitaw sa tawag, tiniklop niya ang notebook at tinignan ang listahan ng mga dapat bayaran. Kuryente sa bahay, 200. Puunang hulog sa notebook ni Myla, 300. Pamasahe, 2 linggo, 1,000. Hindi kalakihan ang kinikita niya pero ang laki ng tiwalang binubuo ng bawat araw na natatapos ng maayos. Sa bulsa niya ay may natirang kaunting barya at ang 50 pisong ibinigay kanina at sa isip niya ay iginuhit niya ang maliit na gantimpala na isang mainit na goto sa kanto bago umuwi sa dorm. Sa gabing iyon, habang humihimbing ang mga kasama niya sa kwarto, tahimik na bising si Liza at nakatingin sa kisame. Iniisip niya ang rutang natutunan niya, ang mga pinto at bintana, ang mga mesa at halaman, at ang mga mukha ng taong dumaan sa harap niya na may kanya-kanyang pagmamadali. Iniisip niya rin ang simpleng ngiti ng babaeng natulungan niya sa coffee station at ang pasasalamat ng may-ari ng handbag. Wala pa siyang alam sa mga taong nasa tuktok ng gusaling iyon at wala rin siyang balak alamin kung sino ang sikat at nakapangyarihan. Sa isip niya, sapat na ang maunawaan kung paano nipisin ang kulubot ng basahan at kung anong oras pinakamaraming paa ang dumaraan sa lobby. Sa ganitong mga detalye, nararamdaman niyang may lugar siya sa lungsod na dati ay pinapanood niya lamang sa balita. Bago siya tuluyang pumikit, sinulat niya sa dulo ng notebook ang isang pangungusap na paulit-ulit niyang tinatandaan mula sa lola. Kung hindi ka mapapansin, hayaan mo ang gawa mo ang magsalita. At kung mapansin ka man, sana dahil sa kabutihan, hindi sa ingay. Ipinikit niya ang mga mata at pinakinggan ang huni ng aircon at mahihinang yabag sa pasilyo. Kinabukasan, mauulit ang ikot at sa bawat step ng mop ay may isa na namang maliit na desisyon kung paano magiging maayos ang isang lugar na dinaraanan ng libu-libong paa. Hindi niya alam na may mga matang tahimik na nakapuna sa paraan ng kanyang paghawak sa trabaho, na paraang hindi siya nagmamadali pero hindi rin nagpapabaya. Sa ngayon, sapat na ang paghingang malalim, ang mahinahong tibok ng puso at ang tangkang maging tapat sa araw na darating. Sa ganitong paraan nagsisimula ang mga kwentong hindi minamadali,
At sa ganitong paraan, unti-unting pinabati ng lungsod ang isang probinsyanang janitress na handang magbanat ng buto, magpiis at magmahal sa simpleng gawain. Pagsapit ng ikalawang linggo ni Liza sa trabaho, unti-unti na siyang nakikilala ng ilang kasama sa housekeeping team. Madalas siyang nakikitang magaan kumilos, palaging maaga dumarating, at laging may baong simpleng pagkain mula sa dorm. Si Ana ang naging pinakamalapit sa kanya dahil palaging sabay silang kumakain tuwing break at pareho silang galing probinsya. Sa kanilang mga kwentuhan, napansin ni Ana na palaging ikinukwento ni Liza ang pamilya niya, lalo na ang bunsong kapatid na gustong makapagtapos. Naging inspirasyon iyon para sa kanya, ngunit sa kabilang banda, nagsimulang makarating sa mga empleyado sa ibang departamento ang pangalan niya, hindi dahil sa husay sa trabaho, kundi dahil sa tsismis. Sa pantry ng ikalawang palapag, isang tanghali, habang inaayos ni Liza ang kalat sa mesa, narinig niyang nag-uusap ang dalawang admin staff na tila hindi batid narinig siya. Ang isa ay nagsabing, "Ayan na yung bagong probinsyana, siguro sa probinsya lang maganda, pero dito mukha lang janitress." Tumawa ang kasama at nagdagdag pa, "Baka isipin niyang siswertihin siya dito, janitress lang naman." Nakaramdam ng hapdi si Liza sa mga salitang iyon, ngunit pinili niyang huwag lumingon at ipagpatuloy ang pagwalis ng sahig. Sa loob niya, naroon ang pakiramdam ng pangungutya na dati nang nararanasan niya noong high school, kung saan tinutokso siyang anak lamang ng tindera sa palengke. Mahirap man sinarili niya ang sakit at pinilit maging abala sa trabaho. Hindi ring nagtagal, at sa loob mismo ng housekeeping ay may ilan na nakaramdam ng panlalamang. May isa o dalawang matagal ng janitor na nagsimulang magduda kung bakit laging binibigyan si Liza ng mga assignment sa lobby, kung saan mas madaling mapansin ng mga bisita at ng mga executive. May nagsabi pang baka nagpapakitang gilas lang siya. Ngunit si Mang Temyong ang unang tumindig para ipagtanggol siya. Sa simpleng pagtawa nito, sinabing hindi nagpapakitang gilas si Liza, kundi natural lang ang masipag at maayos. Wala nang ibang naisagot ang mga kasamahan. Pero ramdam ni Liza ang malamig na tingin sa kanya tuwing kasama niya si Mang Temyong o si Ana. Kahit ganito, nakahanap pa rin siya ng kaunting ginhawa sa piling ng kanyang mga kaibigan. Sa isang hapon na sabay-sabay silang nagkakape sa gilid ng loading bay, ibinahagi ni Ana ang isang sikreto. Ang sabi niya, "Huwag mong papansinin ang mga taong nagagalit sa sipag mo. Mas maiinis lang sila kapag hindi ka nila mapabagsak." Ngumiti si Liza at sinabing sanay na siya sa ganito. Dati na siyang natatawag na ambisyosa sa probinsya dahil gusto niyang makapagtapos kahit mahirap lang sila. Tinanggap niya yon na tila parte na ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi lahat ng sandali ay kaya niyang itikom ang damdamin. May isang umaga na habang naglilinis siya sa harap ng glass walls ng opisina, may dalawang empleyadong dumaan at nagbulungan. Isa sa kanila ang malakas na nagsabi, "Grabe ang tapang ng janitress na ito. Feeling close sa mga boss, baka isang araw akalain niyang pwedeng umupo sa mesa natin." Halos mabitawan ni Liza ang hawak niyang basahan. Hindi siya sumagot, ngunit naramdaman niya ang bigat ng luha sa kanyang mga mata. Nang makabalik siya sa janitorial closet, saglit siyang umupo at tinakpan ng panyo ang mukha. Hindi siya umiyak ng malakas, pero sapat na ang kirot upang ipaalala sa kanya na hindi lahat ay tatanggap sa kanya sa lungsod. Dumating si Mang Temyong at nakita siyang tahimik na nakayoko. Tinapik siya nito sa balikat at mahina ang tinig na nagsabi, "Ganyan talaga kapag bago, lalo na kung nakikita nilang mas nagsisikap ka kaysa sa kanila. Huwag mong hayaang masira ang araw mo. Walang masama sa pagiging probinsyana, Liza. Mas malaking kahihiyan
ang pagiging tao na walang respeto. Napatingin si Liza kay Mang Temyong at doon niya naramdaman ang lakas ng isang tatay na kailanman ay hindi niya nakasama ng matagal dahil maaga itong pumanaw. Ang mga salita ni Mang Temyong ang nagsilbing paalala na hindi siya nag-iisa. Sa sumunod na mga araw, pinilit ni Liza na gawing inspirasyon ang lahat ng panlalait. Mas pinagbuti niya ang paglilinis ng mga opisina. Sinigurado niyang walang kalat sa bawat sulok at naging maingat siya sa bawat kilos para walang masilip na kapintasan ang mga nakamasid. Ang mas nakakagulat pa, ilang empleyado na dati-rati ay walang pakialam ay nagsimulang batiin siya tuwing umaga dahil sa maayos na trabaho niya. Kahit paano, nakahanap siya ng ginhawa sa mga simpleng pagbati ng ilan. Isang gabi sa dorm, ikinuwento ni Ana ang obserbasyon niya. Ang sabi niya, alam mo Liza, kahit tinutokso ka nila, hindi nila maiwasang pansinin ka kasi kakaiba ka. Hindi ka basta-basta. Hindi lang nila matanggap na may isang probinsyana na mas may dignidad kaysa sa kanila. Tahimik lang nang umiti si Liza, pero sa puso niya ay may kaunting pag-asang balang araw, hindi na siya titignan bilang hamak na janitress, kundi isang tao na may sariling halaga. At sa hindi niya alam, unti-unti nang may mga matang napapansin siya sa mas mataas na lugar ng kumpanyang iyon, mga matang magbibigay ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, pinili niyang manatiling tahimik dahil para kay Liza, ang lakas ay hindi nakukuha sa ingay kundi sa tibay ng loob na huwag sumuko. Isang umaga, nagkakagulo sa lobby ng gusali na balitang darating mula abroad ang mismong may-ari ng kumpanya, si Alejandro Vergara. Kilalang kilala siya sa industriya, hindi lang sa yaman, kundi sa pagiging istrikto at hindi madaling malapitan. Para sa mga empleyado, parang isang alamat ang pagkatao niya. Marami ang nagsasabing bihira lang siyang magpakita sa mismong headquarters dahil madalas ay nasa mga business trip at malalaking meeting sa ibang bansa. Kaya naman, nang kumalat ang balita na naroon siya sa mismong araw na yon, nagkandara pa ang lahat para maging presentable. Ang mga managers nag-ayos ng suit, ang mga empleyado nag-ayos ng workspace, at ang mga utility ay nagmadaling siguraduhin na makintab ang sahig. Si Liza naman ay abala sa pagmop ng sahig sa mismong lobby. Alam niyang marami ang nakatingin kaya lalo niyang pinagbuti ang trabaho. Kabilang sa checklist niya ang pagpupunas ng glass doors at paglalagay ng bagong signage ng wet floor. Habang nagbabanlaw siya ng mop, dumating ang convoy ng mga sasakyan. Bumaba ang ilang security, kasunod ang isang matangkad na lalaki na may suot na dark suit at kulay pilak na relo. Sinalubong siya ng mga executives at halos lahat ay nagbigay galang. Si Alejandro Vergara iyon, ang mismong may-ari. Habang nakapila ang mga manager para makipagkamay, abala si Liza sa pagdampot ng timba na nakaharang sa gilid. Hindi niya namalayang dumiretso si Alejandro papasok sa lobby. Nagkataon na sa pagmamadali, natabig ni Liza ang tabo ng tubig mula sa timba. Tumilapon ito at tumama sa gilid ng sapatos at pantalon ni Alejandro. Napaigil ang lahat. Huminto ang oras sa paligid. Nakita ng mga empleyado ang pagkabigla ni Liza. Halos malaglag ang hawak niyang mop at mabilis siyang yumuko para punasan ang sahig. Nangangatog ang kanyang kamay at agad siyang nagsorry. Patawad po sir, hindi ko po sinasadya. Ang mga managers na patingin sa isa't isa, inaasahan na sasabog ang galit ng CEO. Ang ilan, napapikit pa at napabulong ng Diyos ko, yari na siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Imbes na magalit, yumuko rin si Alejandro at pinulot ang basahan na nahulog sa tabi. Siya mismo ang nag-abot kay Liza at nagsabing, hindi mo kasalanan, nagmamadali lang ako.
Halos malaglag ang panga ng mga empleyado sa nakita. Ang isang taong kilalang malupit at hindi lumalapit kanino man ay siya pang tumulong sa isang janitress. Natigilan si Lisa, hindi makapaniwala. Naramdaman niya ang bigat ng tingin ng lahat. Nahihiyaman siya, inanggap niya ang basahan at muling nagpasalamat ng paulit-ulit. Nafangiti lang si Alejandro sa nagpatuloy sa pagpasok habang sinusundan ng kanyang mga tauhan. Nang makaalis ang CEO, nag-usap-usap ang mga empleyado. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang iba, bulong ng bulong, hindi kaya nabaliw ang boss, bakit siya nakipag-abot ng basahan. Ang iba naman, kinikilabutan sa posibilidad na baka may espesyal na dahilan. Samantala, si Liza ay tulala pa rinin habang pinupunasan ang sahig. Para sa kanya, hindi lang iyon isang simpleng pagtulong. May nakita siya sa mga mata ng CEO na hindi niya maipaliwanag, parang isang titig na matagal na niyang nakita noon, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Pagkatapos ng insidente, nagpatuloy ang araw. Ngunit sa bawat oras, napapansin ni Lisa na ilang beses siyang nahuhuli ng tingin ni Alejandro mula sa malayo. Sa conference hall, habang binubuksan niya ang pinto para linisin, saglit na nagtama ang kanilang mata. Sa pantry, dumaan ang CEO at nagmitiw ng maliit na tanong kung okay lang ba ang trabaho niya. Hindi ito napansin ng iba, ngunit sapat para kabahan siya. Hindi niya alam kung bakit biglang may interes sa kanya ang taong nasa pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Nang sumapit ang hapon, kinausap siya ni Ana habang kumakain sila sa gilid ng gusali. Ang sabi nito, "Lisa, hindi ko alam kung napansin mo, pero kanina pa nakatitig sa iyo ang CEO. Baka naman nagustuhan niya ang sipag mo." Natigilan si Lisa, pilit na iniwas ang usapan at sinabing baka nagkataon lang. Ngunit hindi niya maitago ang pamumula ng pisngi. Hindi siya sanay sa ganoong sitwasyon, lalo na't hindi niya iniisip na mapapansin siya ng isang tulad ni Alejandro. Ang alam lang niya, isa siyang simpleng janitress na may maliit na pangarap para sa pamilya. Habang nakaupo siyang mag-isa sa dorm kinagabihan, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksena sa lobby. Ang bigat ng mga tingin ng empleyado, ang pagkakatigil ng lahat, at ang mismong sandaling siya at ang CEO ay parehong nakayuko, pareho silang may hawak ng basahan. Sa simpleng pagkakataong iyon, parang may nag-ugnay sa kanila na hindi inaasahan ng sinuman. At sa hindi niya alam, iyon pala ang simula ng mas malaking pagbabago sa kanyang tahimik na buhay. Kinabukasan, mas naging abala ang buong opisina dahil sa presensya ng kanilang CEO. Lahat ay mas maaga pumasok, mas maingat sa kilos at mas maayos ang pananamit. Para bang bawat isa ay gustong magpakitang gilas upang mapansin ng may-ari. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Lisa. Sa isip niya, wala naman siyang dapat ipakitang espesyal maliban sa trabaho niyang linisin ang sahig at panatilihing maayos ang paligid. Habang pinupunasan niya ang mga glass wall sa ikalawang palapag, napansin niya na ilang beses nang dumadaan si Alejandro sa kanyang ruta. Minsan ay mag-isa lang itong naglalakad at minsan naman ay may kasamang mga executive. Ngunit sa bawat pagkakataon, hindi niya maiwasang mapansin na laging nagtatama ang kanilang mga mata kahit panandalian lang. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis siya sa hallway, biglang huminto si Alejandro sa tapat niya. Tahimik itong tumingin sa kanya, saka marahang nagtanong kung hindi ba siya nahihirapan sa trabaho. Nagulat si Liza, hindi alam kung paano sasagot. Ngunit mabilis siyang ngumiti at sinabing, "Sanay na po ako, sir. Wala naman pong mabigat." Tumango lamang si Alejandro, saka nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan niya si Liza
na nakatitig sa kanyang likuran. Nagtataka kung bakit ang mismong CEO ay bigla na lang nagtatanong ng ganoong bagay. Hindi ito normal na eksena para sa isang janitress, lalo na sa harap ng ibang empleyado na biglang napahinto rin at napatitig. Mula noon, tila naging natural kay Alejandro ang pansinin si Liza. Hindi ito hayagan o garapal, kundi tila likas lang sa kanya na mapansin ang simpleng gawin ng dalaga. Kapag nakikita niyang nag-aayos ng basurahan o nagpapalit ng mop si Liza, napapahinto siyang saglit na parang may iniisip. Sa bawat pagtitig na iyon, hindi naiwasang mapansin ng ilang empleyado ang kakaibang atensyon ng CEO. Sa pantry, narinig si Liza na 2 empleyado na nag-uusap tungkol sa kanya. Ang sabi ng isa, "Napansin mo ba, parang lagi yatang nakatingin si Sir Alejandro doon sa janitress?" Sumagot naman ang isa, "Baka naman naguguluhan ka lang, imposibleng magka-interes ang CEO sa kanya." Ngunit halata sa boses nila na kahit hindi sila naniniwala, nagsisimula silang magtanong sa kanilang isipan. Sa sarili ni Liza, pinipilit niyang huwag bigyan ng kulay ang mga bagay na iyon. Para sa kanya, baka normal lang na maging magalang ang isang tao kahit pa CEO ito. Ngunit sa gabi, kapag siya ay mag-isa sa dorm, hindi niya maiwasang maalala ang mga titig at mga tanong na tila hindi naman dapat ibinabato sa isang tulad niya. Sa simpleng paraan ng pagtulong at pakikinig, nag-iwan ng marka si Alejandro sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na kilig, mas naramdaman niya ang kaba. Paano kung totoo ang bulong-bulungan? Paano kung isipin ng lahat na umaakyat siya sa mataas na sanga? Ang ganitong mga tanong ay naging pabigat sa kanyang dibdib, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang araw na parang walang kakaibang nangyayari. Samantala, sa panig ng mga empleyado, nagsimula nang umikot ang mga tsismis. May isang nagbiro sa loob ng opisina na baka raw ma-promote si Liza mula sa pagmomop tungo sa pagiging personal assistant. Ang iba naman ay humagalpak sa tawa. Ngunit sa likod ng kanilang halakhak ay ang tahimik na selos na baka nga may katotohanan. Dahil dito, mas naging maingat si Liza. Iniiwasan niyang mapansin sa mga lugar na madalas dumadaan ang CEO. Ngunit kahit anong iwas niya, tila palaging may pagkakataon na napapadpad si Alejandro sa lugar kung saan siya naroroon. Isang hapon, matapos ang meeting ng mga executives, naglakad si Alejandro palabas ng conference room. Nakita niya si Liza na naglilinis ng koridor. Sa halip na dumaan sa kabilang direksyon, pinili niyang doon mismo dumaan. Sa kanyang paglapit, tinanong niyang muli si Liza kung kumusta ang trabaho. Ang sagot ni Liza ay halos pareho pa rin. "Maayos naman po, sir." Ngunit bago siya tuluyang umalis, idinugtong ni Alejandro ang salitang, "Mabuti, ipagpatulo mo lang iyan. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo." Naiwan si Liza na nakatulala. Pilit iniintindi ang kahulugan ng sinabi ng CEO. Para sa kanya, simpleng trabaho lamang ang ginagawa niya. Ngunit para sa isang taong mataas ang katayuan, tila may mas malalim itong nakikita. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nabuo sa isipan ng mga tao ang tanong kung bakit tila kakaiba ang tingin ng CEO kay Liza. May mga nagsimulang magselos, may mga nagsimulang magalit, at may mga tahimik lang na nagmamasid. Ngunit sa bawat tingin ni Alejandro, naroon ang kakaibang paggalang at paghanga na hindi basta makikita sa isang amo para sa kanyang empleyado. At iyon ang lalong nagdulot ng pangamba at pagtataka kay Liza. Dahil sa kanyang isipan, walang rason para siya ay mapansin ng isang tulad ni Alejandro. Sa hindi niya alam, ang mga simpleng kilos niya na puno ng sipag at kababaang loob ay may epekto na pala sa taong hindi niya inaasahang magiging dahilan ng malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan sa buong kumpanya
tungkol sa kakaibang atensyon ng CEO kay Liza. Sa bawat oras na nakikita nilang napapatingin si Alejandro sa janitress, lalo lamang lumalakas ang usapan. Ang iba ay nagsimula ng maniwala na baka may namumuong interes, habang ang iba naman ay tuwirang nagtatawanan at nagbibitaw ng masasakit na salita laban kay Liza. Tinawag siyang ambisyosa, sinasabing umaasang baka maging espesyal sa mata ng boss para makaangat. May ilan pa ngang nagbiro na baka daw isang araw ay makita na lang nila si Liza na nakaupo sa opisina imbes na magmop ng sahig. Para kay Liza, masakit pakinggan ang mga tsismis na iyon. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang balak o interes na umakyat sa ganitong paraan, na ang tanging hangad lang niya ay kumita ng sapat upang matulungan ang pamilya sa probinsya. Ngunit hindi niya magawang sumagot sa bawat pangungutya. Pinili niyang manahimik dahil alam niyang kapag sumagot siya ay baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Madalas niyang inuuwi ang bigat ng damdamin sa dorm, kung saan ikinukuwento niya kay Ana ang mga naririnig niyang paninira. Si Ana naman ay palaging nagpapaalala na huwag patulan ang mga iyon dahil ang oras lamang ang makakapagpakita ng katotohanan. Ngunit hindi lahat ay kayang palampasin. May isang hapon na pagkatapos ng shift, narinig mismo ni Liza ang dalawang empleyado na pinag-uusapan siya ng harap-harapan. Ang isa ay nagsabi, nakakahiya naman sa kumpanya kung iyan lang ang type ni Sir Alejandro. Janitress lang tapos probinsyana pa. Ang kasama naman ay tumawa at nagsabing baka magaling lang magpakitang gilas, alam mo na, painosente. Parang kinuyom ang dibdib ni Liza sa mga salitang iyon. Huminga siya ng malalim, inipon ang lakas ng loob at marahang nagsabi, patawad po. Pero kung may problema kayo sa akin, mas mabuting sa akin ninyo sabihin kaysa pagtawanan ako sa likod. Nagulat ang dalawa sa sagot ni Liza. Hindi nila akalaing magsasalita siya. Sa halip na magpatuloy, umalis na lang sila na may halong iritasyon sa muka. Mula noon, lalong naging lantad ang paninira sa kanya. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang tinutuksong favorite kapag dumaraan at may mga sadyang pinapahirap ang trabaho niya sa pamamagitan ng pagtatapon ng kalat kung saan-saan. Dumating pa sa punto na pinagsabihan siya ng isang supervisor na masyado na raw siyang napapansin at baka nakakalimot na siya sa kanyang lugar. Naluha si Liza matapos ang insidenteng iyon. Dahil wala siyang intensyon na lampasan ang sinuman, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na wala siyang kontrol sa mga nangyayari. Habang dumarami ang pangungutya, mas lalo siyang nilalapitan ni Mang Temyong. Madalas nitong sinasabi na ang mga taong galit sa kanya ay hindi galit dahil may masama siyang nagawa, kundi dahil nakikita nila ang isang bagay na wala sila. Sa bawat payo ni Mang Temyong, unti-unti ring lumalakas ang loob ni Liza na huwag sukuan ang trabaho. Sa isip niya, hindi siya pwedeng tumigil. Dahil sa bawat oras na tinitiis niya, mas lumalapit siya sa pangarap na makapagtapos ang kanyang kapatid. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis siya ng conference hall pagkatapos ng isang meeting, narinig niya mismo ang ilang empleyado na nag-uusap tungkol sa plano nilang ipahiya siya. Ang sabi ng isa, tingnan natin kung gaano katagal tatagal ang janitress na iyon kapag nadamay sa iskandalo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin, pero kinabahan siya. Pilit niyang inalis sa isip ang narinig, ngunit hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sa sumunod na mga araw, mas naging maingat siya sa bawat kilos. Sinigurado niyang walang pagkakamali na maggagamit laban sa kanya. Kahit pilit niyang iniwasan, dumating pa rin ang araw na hinarap siya ng mas matindi. Isang umaga, tinawag siya ng isa sa mga admin staff sa harap ng iba at sinabing baka dapat magpaliwanag siya
kung bakit palagi siyang napapansin ng CEO. Halos lahat ng naroroon ay napatingin kay Liza, hinihintay kung paano siya sasagot. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kamay, ngunit pinili niyang maging kalmado. Ang sagot niya ay simple, "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, kung ano man ang iniisip ninyo ay wala akong kunalaman." Tahimik na natahimik ang lahat matapos iyon, ngunit ramdam ni Liza na hindi pa doon nagtatapos ang kanilang paninira. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling pareho si Alejandro. Wala siyang pakialam sa tsismis o bulung-bulungan. Sa halip, mas lalo pang napapansin ni Liza na tila pinapahalagahan siya ng CEO sa simpleng paraan ng pagtatanong kung kumain na ba siya, kung nahihirapan ba siya, o kung kailangan niya ng tulong. Sa mga ganitong pagkakataon, lalo lamang nag-aalab ang selos at galit ng ibang empleyado. Para sa kanila, isang malaking insulto na mas bigyang pansin ng kanilang pinuno ang isang janitress kaysa sa kanila. Hindi alam ni Liza kung hanggang saan aabot ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa loob niya, buo ang pasya na manatiling matatag. Alam niyang hindi siya lumalapit sa CEO at hindi siya gumagawa ng paraan para mapansin. Kung anuman ang nakikita ni Alejandro sa kanya, iyon ay hindi niya kontrolado. Ang kaya lang niyang gawin ay ipagpatuloy ang kanyang trabaho ng may dangal. Ngunit sa ilalim ng lahat ng tsismis at paninira, unti-unti nang nabubuo ang isang bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ni Liza. At iyon ang lalong magpapainit ng sitwasyon sa mga susunod na araw dahil ang simpleng bulung-bulungan ay magsisimula ng magdulot ng mas malaking gulo sa buong kumpanya. Tumating ang araw ng isang malaking corporate event ng kumpanya. Isang pagtitipon para sa mga partner at investors. Ang buong gusali ay abala. Bawat departamento ay naghahanda para sa presentasyon at iba't ibang aktibidad. Ang housekeeping team ay hindi rin nagpahinga. Mahigpit ang bilin ng management na siguraduhin na walang magiging aberya sa kalinisan, lalo na sa main function hall. Kasama si Liza sa mga itinalagang magbantay ng venue bago magsimula ang programa. Para sa kanya, isa itong ordinaryong gawain, pag-aayos ng mesa, paglalagay ng signage at pagpunas ng sahig. Ngunit hindi niya alam na ang araw na iyon ang magiging dahilan upang mas mapansin siya ng lahat. Habang abala sa paghahanda, isang insidente ang biglang naganap. Sa gitna ng hall, isang dayuhang bisita ang nakahawak ng mamahaling wine glass. Sa di inaasahang pagkakataon, nadulas ito mula sa kamay ng bisita at tumama sa sahig, kumalat ang pulang alak at nabasag ang baso. Ang ilang staff ay natigilan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, habang ang may hawak ng baso ay namutla sa hiya. Ngunit mabilis na kumilos si Liza. Dinala niya agad ang mop, pinulot ang malalaking piraso ng baso gamit ang basahan upang maiwasang may matapakan at nilinis ang kumalat na alak bago pa tuluyang kumalat ang mansa sa carpet. Ang kanyang kilos ay mabilis ngunit maingat. Pinanood siya ng lahat habang maayos niyang tinapos ang paglilinis na para bang sanay na sanay siya sa mga ganitong pangyayari. Ang dayuhang bisita ay nakahinga ng maluwag at nagpasalamat kay Liza, nang umiti lang at sinabing trabaho lang po. Ngunit hindi pa tapos ang eksena. Nang akmang aalis na siya, huminto si Alejandro na noon ay kasama ang ilang executive at mismong nakasaksi sa nangyari. Nagtagal ang kanyang tingin kay Liza at sa harap ng lahat ay nagsalita siya. Mabuti at nandoon ka, kung hindi ay mas lalala ang sitwasyon. Salamat sa presence of mind mo. Nagulat ang mga staff at bisita. Isang CEO na bihirang magbigay ng papuri lalo na sa harap ng maraming tao
ay mismong nagpahayag ng pasasalamat sa isang janitress. Ang mga naroroon ay napatingin kay Lisa at sa sandaling iyon, hindi niya alam kung saan ibabaling ang kanyang mga mata. Nahihiya siya, ngunit hindi rin maitatanggi na may kakaibang saya siyang naramdaman. Samantala, ang ibang empleyado ay napapailing. May ilan pang halos hindi makapaniwala na ganito kalaking eksena ang ipinakita ng CEO. Pagkatapos ng event, mas lalong kumalat ang tsismis. Ang iba ay halatang naiinggit at nagsasabing sadyang pinapaboran ni Alejandro si Liza. May mga nagsabi na siguradong may relasyon ang dalawa at ang insidente raw ay plano para lang mapansin siya. Ngunit para kay Liza, walang katotohanan ang mga paratang. Ang alam lang niya, ginawa niya ang trabaho niya at hindi niya kontrolado kung paano siya pinuri ng kanilang boss. Sa kabila ng lahat ng pangungutya, hindi niya maitatanggi na may kakaibang bagay na nagsisimula sa pagitan nila. Isang bagay na ayaw pa niyang tanggapin dahil alam niyang magdudulot iyon ng mas mabigat na problema. Abang naglalakad pauwi ng dorm matapos ang mahabang araw, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mismong sandaling pinuri siya ng CEO. Sa simpleng mga salita nitong mabuti at salamat, parang unti-unting gumagaan ang bigat ng lahat ng panlalait at tsismis na kanyang dinadala. Ngunit sa kabilang banda, alam din niyang dahil sa pangyayaring iyon, mas marami na namang magbabantay at maghahanap ng dahilan para siya ay ibagsak. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, nagtanong siya sa sarili kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Ang pagiging tahimik, ang pagtitiis, at ang patuloy na pakikipaglaban sa tsismis na kumakalat. Ngunit naalala niya ang dahilan kung bakit siya naroroon. Ang pamilya niya sa probinsya, ang pangarap ng kapatid niyang makapag-aral, at ang sarili niyang pangarap na balang araw ay makaahon sa hirap. Sa kabila ng lahat, iyon ang mas malakas kaysa sa takot. Sa isip niya, hindi mahalaga kung paano siya tinitingnan ng iba. Ang mahalaga ay patuloy siyang magpapatuloy dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang kanyang pagsisikap at kabutihan ang tunay na magsasalita para sa kanya. At sa hindi niya namamalayan, ang simpleng araw na iyon kung saan ipinakita niya ang kanyang sipag at presence of mind ay naging isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Mula nang mangyari ang eksena sa corporate event, lalong naging lantad ang kakaibang atensyon ni Alejandro kay Liza. Hindi man ito hayagang ipinapakita, ramdam ng lahat na may espesyal na pakikitungo ang CEO sa janitress. Sa mga ordinaryong araw, napapansin ng mga empleyado na dumaraan si Alejandro sa mga pasilyong dati ay hindi niya pinapansin. Kapag naroroon si Liza, madalas siyang humihinto saglit, nagtatanong ng simpleng bagay gaya ng, hindi ba masyadong mabigat ang timba o hindi ba siya napapagod sa paulit-ulit na paglilinis? Sa isang kumpanya kung saan bihira pa ngang makausap ng mga manager ang kanilang boss, nakakapagtaka para sa lahat na isang janitress ang laging kinukumusta ng may-ari. Dahil dito, nagsimula ng mas maging malupit ang tingin sa kanya ng ilang nakakataas. May mga manager na nagbabalak na maghain ng reklamo sa HR, sinasabing hindi tama na pinapaboran ang isang janitress. Isang umaga, matapos ang kanyang paglilinis sa pantry, pinatawag siya ng isang department head at mariing sinabihan na huwag masyadong nagpapakita sa mga lugar na dinadaanan ng CEO. Para bang siya ang may kasalanan sa lahat. Kahit hindi naman niya ginusto ang mga pagkakataong iyon. Nahihiya man at nasasaktan, pinili niyang sumang-ayon at tahimik na umalis. Ngunit hindi doon natapos ang panliligalig. May isang hapon na habang naglilinis siya ng conference table, sadyang pinabayaan ng ilang empleyado na magkalat ng pagkain at papel. Nang magreklamo siya ng maayos,
Sinagot siya ng isa sa kanila na, "Trabaho mo naman iyan, hindi ba? Huwag ka nang maarte." Pinili na lamang niyang linisin iyon nang hindi lumalaban. Ngunit sa loob niya ay mabigat ang pakiramdam. Alam niyang ginagawa nila iyon para lamang iparamdam sa kanya na wala siyang karapatan kahit kaunting respeto. Kahit ganito, hindi rin siya makaiwas sa mga pagkakataong lalapit sa kanya si Alejandro. Sa isang araw ng inspeksyon, nakita siya nitong bitbit ang mabigat na kahon ng mga cleaning supplies. Sa halip na dumaan lang, tinulungan pa siya ng CEO na ibaba ang kahon sa gilid ng pasilyo. Maraming mata ang nakasaksi at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang isang taong may kapangyarihang mag-utos ng kahit ano ay siya pang yumuko upang tulungan ang janitress. Noon pa man, halata na ang paghanga ni Alejandro, ngunit sa araw na iyon ay mas naging malinaw para sa lahat. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsimulang kumulo ang selos at galit sa ilang empleyado. May mga nagsimulang magplano kung paano siya maipapahamak. Isang bulong-bulungan ang umikot na baka ipaterminate siya dahil sa umano'y pagpapalapit sa boss. Ang mga supervisor ay nagsimulang maghigpit. Sinasabihan siyang huwag magtagal sa isang lugar at siguraduhing hindi siya makakasabay ng CEO sa elevator. Para kay Liza, tila ba nagiging masikip na ang mundong kanyang ginagalawan. Kahit anong iwas ang gawin niya, palaging may mata na nakatingin at may bibig na handang magkalat ng tsismis laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya pinabayaan ni Ana at ni Mang Temyong. Palagi siyang pinapayuhan na huwag bumigay at huwag hayaang matalo ng mga salita ng iba. Lalo na si Mang Temyong na nagsabing kapag galing sa tapat ang ginagawa mo, huwag kang matakot kahit pa sino pa ang humusga. Kahit paano, nagiging magaan ang loob ni Liza sa tuwing naririnig niya iyon. Ngunit kahit paano, hindi rin niya mapigilang mag-isip. Bakit nga ba palaging siyang pinapansin ni Alejandro? Bakit tila may nakikita ito na hindi makita ng iba? Ang mga tanong na iyon ay nananatiling gumugulo sa kanyang isipan habang unti-unting lumalalim ang alon ng selos at galit na nakapaligid sa kanya. At sa di niya alam, ang mga simpleng pagtatanggol at pagkilos ng CEO ay lalong magbubukas ng mas malalaking pagsubok. Ang mga tao sa paligid ay hindi na lamang nagbubulong-bulungan. Naghahanda na sila ng mga hakbang upang tuluyan siyang ibagsak at ipakita na walang lugar ang isang probinsyanang janitress sa tabi ng may-ari ng kumpanya. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili si Liza sa kanyang paninindigan na hindi siya gagawan mali at kung may kahihinatnan man ang lahat, ito'y dapat manggaling sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Habang lumalala ang mga bulong-bulungan sa loob ng kumpanya, mas pinili ni Liza na ibuhos ang oras at lakas sa kanyang trabaho. Ngunit sa tahimik na gabi, sa dorm kung saan siya nakahiga, matapos ang mahabang araw, hindi niya maiwasang isipin kung tama pa ba ang ginagawa niyang pagtitiis. Sa bawat lingon niya sa paligid, ramdam niya ang mga matang nakamasid. At sa bawat hakbang ay tila may nakaabang na maghahanap ng butas upang siya ay mapahiya. Kaya nang minsang nagkwentuhan sila ni Ana, hindi na niya napigilang ilabas ang nararamdaman. Mahina niyang sinabi, "Ana, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Pakiramdam ko, lahat sila, gusto akong palayasin dito." Hinawakan siya ni Ana sa balikat at sagot nito, "Liza, wala kang kasalanan. Wala kang ginagawa kundi magtrabaho. Kung titigil ka ngayon, ibig sabihin sila ang nanalo." Ngunit hindi rin mawala sa isip ni Liza ang kakaibang pakikitungo sa kanya ni Alejandro. Sa simpleng mga tanong nito, kung kumain na ba siya o kung nahihirapan ba siya sa trabaho, naroon ang isang uri ng malasakit na hindi niya naramdaman kailanman mula sa kahit sinong nakakataas. Minsan, sa tuwing uuwi siya, naaalala niyang mismong tono ng tinig ng CEO.
Hindi malamig, hindi utos, kundi may pag-aalala. Ngunit mabilis niya ring kinakalaban ang sarili. Pinapaalala niya na wala siyang karapatan mag-isip ng ganon, na siya ay janitress lamang at hindi dapat binibigyan ng ibang kahulugan ang mga bagay na iyon. Gayunman, sa kaibuturan ng kanyang damdamin, hindi niya matakasan ang kilig at takot na sabay na pumapasok sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Ana sa maliit na kainan malapit sa dorm, inamin niya ang totoo. Ang sabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, Ana. Hindi ko naman pinipili na mapansin ako, pero parang lalong lumalala ang mga mata ng mga tao. At minsan, natatakot ako na baka totoo nga, baka may nakikita sa akin si Sir Alejandro na hindi ko kayang tugunan." Sagot ni Ana, "Alam mo Lisa, minsan hindi natin kontrolado kung sino ang makakakita ng halaga natin. Baka hindi mo lang alam, pero baka may bagay sa iyo na hindi nakikita ng iba, pero nakikita niya. Hindi kailangan maging mali iyon. Ngunit ang desisyon kung paano mo iyon haharapin, nasa iyo pa rin." Bye. Matapos ang usapang iyon, nagdesisyon si Liza na maging mas maingat. Iniiwasan niyang makasalubong ang CEO, pilit niyang ginugugol ang oras sa mga pasilyong malayo sa ruta nito. Ngunit kahit anong pag-iwas, tila lagi pa ring may pagkakataong nagtatagpo ang kanilang landas. Minsang naglilinis siya ng bintana, napansin niyang naroon si Alejandro sa kabilang dulo, nakatingin lamang habang may kausap na bisita. Nang matapos ang usapan, dumaan ito malapit sa kanya at nagsabi, "Liza, kung nahihirapan ka, ipaalam mo agad sa akin o sa supervisor mo." Ang simpleng pangungusap ay nagdulot ng kaba sa kanya, lalo na lang mapansin niyang may 2 empleyado na palihim na nakikinig at nagbubulungan. Sa gabing iyon, muling bumalik sa kanyang isipan ang payo ni Ana. Kung totoo mang may kakaibang tingin sa kanya ang CEO, hindi iyon kasalanan niya. Ang tanging kasalanan lamang ay kung tatanggapin niya ito ng walang pag-iisip. Ngunit sa ngayon, hindi iyon ang dapat niyang unahin. Ang dapat niyang ituon ang sarili ay ang kanyang pamilya, ang pangarap para sa kapatid, at ang pagpapatuloy ng kanyang trabaho ng marangal. Kahit paanong tsismis ang kumalat, pinili niyang kumapit sa katotohanan na wala siyang ginagawang mali. Sa susunod na araw, nang makita siyang muli ni Alejandro, mabilis siyang yumuko bilang pagbati, ngunit hindi na tumingin ng diretsyo. Ngunit kahit ganon, nahuli pa rin niya ang malambing na tono nito nang magsabi ng simpleng "ingat ka." Doon niya naramdaman ang pinakamatinding kaba dahil alam niyang kahit anong iwas ang gawin niya, hindi niya lubos na matatakasan ang katotohanang may kakaibang koneksyon na namumuo sa pagitan nila. Isang koneksyong hindi niya hiningi, ngunit tila dumarating ng kusa. Sa isip niya, dumadaloy ang takot na baka iyon ang maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit may kasamang munting tinig sa kanyang puso na nagsasabing baka iyon din ang magdadala ng pagbabago na matagal na niyang hinihintay. Hindi nagtagal at dumating ang araw ng pinakamabigat na pagsubok kay Lisa. Isang umaga, habang naglilinis siya ng pantry, biglang pinatawag siya ng isa sa mga department head. Dinala siya sa harap ng ilang empleyado at supervisor, at sa tono ng kanilang pananalita, halatang may balak silang ipahiya siya. Iniharap sa kanya ang isang mamahaling ballpen na di umano'y nawawala sa opisina ng isang manager. Ayon sa kanila, nakita raw sa CCTV na siya ang huling pumasok sa lugar bago tuluyang mawala ang gamit. Tahimik na nakatayo si Lisa, hawak ang pasahan sa kamay at ramdam niya ang mabigat na tingin ng lahat. May ilan pang bulong na naririnig siyang nagsasabing, "Ayan na, nahuli na rin ang probinsyana. Magaling lang magpanggap na mabait." Nanginginig ang kanyang boses nang sagutin niya na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng gamit. Sinabi niyang ginagawa lang niya ang kanyang trabaho
at hindi niya kailanman iisipin na kumuha ng bagay na hindi kanya. Ngunit tila wala nang gustong makinig sa kanya. Isang supervisor pa ang nagsabi na matagal na raw nilang pinagbibintangan siya dahil masyado siyang napapansin ng CEO. Halos bumagsak ang balikat ni Liza sa bigat ng paratang. Sa loob niya, nagtatanong siya kung paano naging ganito ang sitwasyon, kung bakit parang lahat ng tsismis at galit ay sabay-sabay na lumagapak sa kanya. Sa gitna ng pag-uusig, biglang dumating si Alejandro. Hawak nito ang ilang papeles mula sa kanyang opisina at halatang hindi inaasahan ng lahat ang kanyang pagdating. Napahinto ang mga supervisor at managers. Agad na nagbigay galang, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya ang eksena. Nakita niya si Liza na halos maiyak, nakatayo sa gitna habang sinisigawan ng mga nakakataas. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari. May isa sa mga empleyado ang nagsabi na pinaghihinalaan nilang nagnakaw ng gamit si Liza at may CCTV raw na ebidensya. Tahimik lamang na nakinig si Alejandro, ngunit mababakas sa kanyang mukha ang biglang paglalim ng kanyang mga mata. Nag-utos siya na dalhin sa kanya ang mismong kopya ng CCTV. Ilang minuto lamang ay dumating ang security officer na may hawak na recording. Sa harap ng lahat, pinaandar ito. Lahat ay nakatutok sa screen at doon lumabas ang katotohanan. Hindi si Liza ang kumuha ng gamit, kundi ang mismong staff na ngayon ay pilit itinuturo siya. Kitang-kita sa video na itinago ng empleyado ang ballpen at saka lumabas na parang walang nangyari. Natahimik ang buong paligid. Ang mga mata na kanina lamang ay puno ng panghuhusga ay napalitan ng gulat at hiya. Halos mamutla ang empleyadong nagsinungaling, habang si Liza ay napaluha sa ginhawang naramdaman. Sa gitna ng katahimikan, mariing nagsalita si Alejandro. Sinabi niyang hindi siya papayag na sisiraan at pagtutulungan ang sinumang tao sa kanyang kumpanya, lalo na kung wala naman itong ginagawang masama. Dagdag pa niya, kung paano sila nagmamadaling humusga, ganoon din sila dapat matutong humingi ng tawad. Ang kanyang tinig ay matigas, ngunit puno ng bigat. Marami ang halos mapaluha. Hindi dahil sa ganit, kundi sa kahihiyan sa sarili nilang ginawa. Lumapit siya kay Liza at personal na nagsabi, "Wala kang kasalanan at pasensya na kung napabayaan kong maranasan mo ito." Halos manghina ang tuhod ni Liza sa bigat ng emosyon at tanging pagtamo lamang ang kanyang naisagot. Samantala, ang mga empleyadong napasaksi ay hindi makapingin ng direkta sa kanya. May ilan na napayuko at may mga nakapikit na parang ayaw mapaharap sa katotohanan. Sa sandaling iyon, ramdam ng lahat na hindi lang basta isang janitress ang pinagtatanggol ng CEO, kundi isang tao na may dignidad at karapatang hindi dapat tapakan. Stop. Pagbalik sa kanyang dorm ng gabing iyon, muling bumalik sa isip ni Liza ang mga nangyari. Kahit masakit at nakakaiyak ang pinagdaanan, nagdulot ito ng kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng tsismis at paninira, lumabas pa rin ang katotohanan. Ngunit higit sa lahat, nakita niya kung paano siya ipinaglaban ng mismong taong pinagtatawanan ng marami na may interes sa kanya. At sa hindi niya alam, ang gabing iyon ay hudyat ng mas malalim pang pagbubunyag ng lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at sa pananaw ng lahat sa kanya. Matapos ang nangyaring pagdepensa ni Alejandro kay Liza, nanahimik ang opisina sa loob ng ilang araw. Ang dating maingay na bulong-bulungan tungkol sa kanya ay biglang natigil. Ngunit imbes na mawala, lalo itong nagbunga ng mas malalalim na tanong. Ano nga ba ang dahilan ng CEO kung bakit ganoon na lang ang kanyang pagtatanggol? Bakit tila sobra ang kanyang malasakit para kay Liza? Ang mga empleyado ay nahati sa dalawang panig. May mga nagsasabing simpleng kabutihan lamang iyon ng isang pinuno.
Ngunit may ilan na hindi matanggap at nagsasabing imposibleng walang espesyal na dahilan. Isang linggo ang lumipas. Dumating ang araw ng General Assembly ng kumpanya. Lahat ng empleyado ay naroon sa function hall, kasama si Alejandro. Sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, bigla niyang binanggit ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sa malamig ngunit malinaw na tinig, sinabi niya na minsan sa kanyang kabataan ay may isang pamilyang tumulong sa kanya noong panahong wala siyang kakampi. Noon daw ay na-stranded siya sa isang malayong baryo matapos maaksidente ang sinasakyan niyang bus. Wala siyang mafain at wala siyang matutuluyan. Ngunit isang pamilya ang nagbigay sa kanya ng pagkain, bubong at kahit simpleng kumot upang siya ay makapagpahinga. Habang ikinukwento niya ito, napansin ng lahat na tila may bigat ang kanyang boses. Ang lahat ay nakikinig, halos walang kumukurap. Doon niya idinugtong na ang batang babaeng nakilala niya noon na nag-abot ng mangkok ng lugaw at tubig sa kanya ay siya ring janitress na kanilang pinagtatawanan at pinag-uusapan ngayon. Muling ibinaba ng lahat ang kanilang paningin kay Liza na nakaupo sa pinakahuling hanay. Hindi siya makagalaw, parang biglang nagbalik sa kanya ang alaala ng isang gabing maulan kung saan kumakatok ang isang estrangherong lalaki sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Siya ang inutusan ng nanay niya na mag-abot ng pagkain at tubig sa binatang iyon. Hindi niya akalaing ang binatang iyon pala ay magiging isang araw na CEO ng isang napakalaking kumpanya. Nagpatuloy si Alejandro. Sinabi niyang hindi niya kailanman nakalimutan ang kabutihang iyon. Ang simpleng pagtulong ng isang batang babae at ng kanyang pamilya ang nagsilbing paalala sa kanya na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon. At nang makita niyang muli si Liza, ngayon bilang empleyado sa kanyang kumpanya, naalala niyang muli ang utang na loob na hindi niya pa kailanman na ibabalik. Kaya't lahat ng narinig tungkol sa kanya ay hindi niya pa kailanman na ibabalik. Lahat ng paratang at tsismis ay hindi niya kailanman pinaniwalaan. Sapagkat sa kanyang mga mata, si Liza ay hindi isang simpleng janitress, kundi isang taong minsan nang nagligtas sa kanya sa panahon ng pangangailangan. Nabaling ang lahat ng mata kay Liza. May mga empleyadong hindi makapaniwala, may mga tahimik na lumuluha at may ilan na napayuko sa hiya. Ang mga dati ng hamak at nagbintang ay halos hindi makatingin sa kanya. Si Ana at Mang Temyong ay parehong natulala at napangiti. Alam nilang hindi nila inaasahan ang ganoong pagbubunyag. Samantalang si Liza ay hindi makapagsalita. Sa kanyang dibdib ay naghalo ang pagkabigla, pagkalito at ang bigat ng damdaming hindi niya maintindihan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ipinakita ni Alejandro sa buong kumpanya kung sino siya at kung bakit mahalaga ang kanyang presensya. Matapos ang assembly, lumapit si Alejandro kay Liza sa harap ng lahat. Tahimik lamang siyang nagsabi, "Ngayon, alam na nila ang totoo. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo dahil alam kong kilala kita." Ang mga empleyado sa paligid ay halos sumaguhol sa eksenang kanilang nasaksihan. Ang iba ay napaiyak, ang iba ay napabulong ng, "Kaya pala." Ang lahat ng tanong ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Hindi ito dahil sa tsismis o sa maling pag-iisip ng marami. Ang lahat ng iyon ay dahil sa isang simpleng kabutihan ng isang batang babae mula sa probinsya na ngayon ay naging dahilan ng pagpapakumbaba ng kanilang CEO. Kinagabihan, habang nakaupo si Liza sa dorm, hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa mapinbing ginhawa at pasasalamat. Ang mga taong dati humahamak sa kanya, ngayoy natauhan. At higit sa lahat, ang utang na loob na akala niyang nakalimutan na ay bumalik sa paraang hindi niya inaasahan.
Sa loob niya, naramdaman niyang ang simpleng kabutihang ginagawa ng tao, kahit gaano kaliit, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago balang araw. Sa gabing iyon, natulong si Liza na may magaan na dibdib. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa wakas, nagsisimula ng lumutang ang katotohanan sa ibabaw ng lahat ng kasinungalingan. Mula nang isiwalat ni Alejandro ang nakaraan sa General Assembly, nagbago ang tingin ng lahat kay Liza. Ang mga dating nagbibitaw ng masasakit na salita ay biglang natahimik. May ilan pa ngang nagsimulang magpakita ng lambing at paghingi ng tawad, bagamat halatang alanganin at puno ng hiya. Ang mga bulong-bulungan na dating puno ng paninira ay napalitan ng mga kwentong nagtatanggol sa kanya, at ang iba'y halos hindi makapaniwala na ang babaeng tinatawag nilang probinsyanang janitress ay minsan palang nagligtas at nagpakita ng kabutihan sa kanilang CEO. Sa bawat pasilyong dinaraanan niya, ramdam niya ang mga matang ngayon ay hindi na mapanghusga, kundi puno ng pagkamangha at pagsisisi. Ngunit para kay Liza, mahirap burahin ang lahat ng sakit na kanyang naranasan. Bagamat naroon na ang pagrespeto ng karamihan, hindi niya makalimutan ang bawat salitang ibinato sa kanya noon. Hindi rin siya agad nagbago ng pakikitungo. Manatiling tahimik at magalang ang kanyang naging paninindigan. Kung dati siya ang laman ng mga tsismis, ngayon siya ang laman ng mga paghingi ng tawad at palihim na paglalapit. Ngunit hindi niya pinairal ang galit o panghuhusga. Para sa kanya, sapat na ang makita niyang unti-unting natututo ang mga tao na huwag maliitin ang isang tao batay lamang sa estado sa buhay. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa janitorial closet, nilapitan siya ng isang empleyado na dati pinakamalupit sa kanyang pananalita. Hindi ito makatingin ng diretsyo at ang boses ay bahagyang nanginginig. "Pasensya ka na, Liza. Hindi ko alam ang buong kwento. Hindi ko rin alam na ganito pala ang totoo." Ang sagot ni Liza ay payak lamang. "Wala po akong hinanakit. Basta sana hindi na ito maulit sa iba." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng aral hindi lang sa taong humingi ng tawad, kundi pati na rin sa mga nakarinig ng usapan. Samantala, si Ana at si Mang Temyong ay parehong tuwang-tuwa sa pagbabagong nakikita nila. Si Ana ay madalas na nagsasabi kay Liza na ngayon alam na ng lahat ang halaga mo, kaya wala na silang masasabi laban sa iyo. Habang si Mang Temyong naman ay palaging nagpapayo na manatili siyang mapagkumbaba kahit na anong paggalang na ang ibinibigay sa kanya. Ang totoo, mas lalo pang lumalim ang paghanga ng mga tao sa kanyang pananatiling payak at hindi nagbabago kahit pa nakamit na niya ang respeto ng lahat. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay sa loob ng kumpanya mismo. Ang mga supervisors na dati mabilis maghusga ay nagsimula ng mag-ingat sa kanilang pananalita. Ang mga empleyadong dati mapanlait ay tila natutong magpigil at magbigay ng tamang paggalang kahit sa mga taong nasa pinakamabababang posisyon. Sa isang simpleng pagkakataon, nagkaroon ng pagbabago sa kultura ng kanilang pinagtatrabahuhan, at iyon ay dahil sa kwento ni Liza. Sa panig naman ni Alejandro, hindi niya muling binanggit ang tungkol sa nakaraan. Hindi na niya kailangang ulit-ulitin ang paliwanag sapagkat sapat na ang kanyang sinabi upang mabuksan ang mga mata ng lahat. Ngunit hindi rin niya lubos na maitago ang respeto at paghanga kay Liza. Kapag bumaraan siya sa mga pasilyo at nagtatama ang kanilang mga mata, may isang uri ng pagtango at ngiti na puno ng kahulugan. Hindi iyon romantiko o hayagan, kundi isang pagpapatunay na may koneksyon silang mas malalim pa sa anumang tsismis na nabuo noon. Sa loob ng sarili niyang isipan, alam ni Liza na hindi madali ang tatahakin niyang landas. Bagamat nagbago ang pananaw ng mga tao,
hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat ng hamon. Ngunit ngayon, dala niya ang mas matibay na tiwala sa sarili. Napatunayan niyang kahit gaano kaliit ang ginawa mong kabutihan, babalik at babalik ito sa paraang hindi mo inaasahan. At higit sa lahat, natutunan niyang ang respeto at tiwala ng tao ay hindi hinahanap sa tsismis o sa panlabas na anyo, kundi sa patuloy na paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Habang nakaupo siya isang gabi sa kanilang dorm at nagbabalik tanaw, hindi niya mapigilang mapangiti. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng katahimikan. Sa isip niya, masaya na siyang napatunayan na ang isang probinsyanang hanitres ay may halaga at walang sinuman ang makakapagpababa sa dignidad ng isang taong marunong magpakumbaba at magpakita ng kabutihan. Sa gabing iyon, napatulog siyang may ngiti, buo ang pasya na anuman ang susunod na mangyari. Haharapin niya iyon ng buong tapang. Makalipas ang ilang linggo mula nang mabunyag ang nakaraan ni Alejandro at ang pagkakakilanlan ni Lisa, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Ang mga empleyado na dati nagbibitaw ng masasakit na salita laban kay Lisa ay naging maingat sa kanilang pakikitungo. Ang ilan ay lumapit ng tahimik, nagpakumbaba at humingi ng tawad. Bagamat hindi niya malilimutan ang lahat ng naranasan, pinili niyang patawarin sila. Para kay Lisa, ang mahalaga ay natuto ang lahat na huwag maliitin ang isang tao base lamang sa posisyon o estado sa buhay. Isang araw, pinatawag siya ni Alejandro sa kanyang opisina. Kinabahan siya habang naglalakad papunta roon, iniisip kung anong dahilan ng pagtawag. Pagdating niya, sinalubong siya ng CEO na hindi nakasuot ng formal na suit kundi isang simpleng long sleeve shirt. May kakaibang lambing sa boses nito nang sabihin, "Liza, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo rito. Hindi ko gustong maranasan mo ang lahat ng paninira, pero hindi ko rin mapigilan na tulungan ka sa paraang kaya ko." Napayuko si Liza at mahinang sumagot, "Sir, hindi po ako nagagalit. Ang lahat ng iyon ay tinuring ko na lamang na pagsubok. Ang tanging mahalaga sa akin ay makapagtrabaho ng marangal at matulungan ang pamilya ko." Bumiti si Alejandro at inilabas mula sa kanyang mesa ang ilang papeles. Ipinakita niya kay Liza ang isang alok, isang scholarship program na sasagot sa kanyang pag-aaral kung nais niyang ipagpatuloy ang kolehiyo. Kasama pa roon ang allowance para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan upang hindi niya kailangang mag-alala sa gastusin. Natulala si Liza, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Halos maluha siya habang hawak ang dokumento at ang unang sumagi sa kanyang isip ay ang kapatid niyang si Myla. Ang sabi niya, "Sir, hindi ko po alam kung paano ako makakapagpasalamat." Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Alejandro at sinabing, "Hindi mo kailangang magpasalamat. Noon pa man, utang ko na sa iyo ang buhay ko. Ito ay maliit na paraan lamang upang maibalik ko iyon." Nagbalik si Liza sa dorm na dala ang magandang balita. Si Ana ay halos mapatalon sa tuwa, habang si Mang Temyong ay napailing na lamang at nagsabing, iyan ang gantimpala ng mga taong marunong magtiis at magpakumbaba. Sa gabing iyon, nagdasal si Liza ng taos puso. Nagpapasalamat sa lahat ng biyayang hindi niya inakalang darating sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kapalaran, pero ang alam niya, ito na ang simula ng bagong yugto. Makalipas ang ilang buwan, formal na siyang nag-enroll sa kolehiyo habang nananatiling nagtatrabaho bilang part-time sa kumpanya. Mas naging inspirasyon siya sa mga empleyado, lalo na sa mga dating hindi marunong magbigay ng respeto. Nakita nila kung paano kayang magbago ng isang tao mula sa pagiging hamak na janitress tungo sa pagiging isang estudyanteng may pangarap at higit sa lahat bilang simbolo ng kabutihan at determinasyon.
Hindi man agad naging madali ang lahat, pinilit ni Lisa na pagsabaying ang pag-aaral at trabaho. Sa bawat araw na dumaraan, lalo lamang siyang napapahanga ni Alejandro, hindi bilang isang babae, kundi bilang isang taong may matibay na prinsipyo at malasakit sa pamilya. Taon ang lumipas at nakapagtapos si Liza ng may karangalan. Sa mismong araw ng kanyang pagtatapos, naroon si Alejandro sa gitna ng mga dumalo, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang kaibigan nang bigay ng tiwala at pagkakataon. Nang tawagin ang kanyang pangalan at akyatin niya ang entablado, halos mapuno ng palakpakan ang buong bulwagan. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isip ang lahat ng pinagdaanan, ang pangungutya, ang tsismis, ang hirap at luha. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang araw na minsang ipinagtanggol siya at ipinakilala sa lahat bilang higit pa sa isang janitress. Pagbalik niya sa kumpanya matapos ang pagtatapos, sinalubong siya ng bagong trabaho. Hindi na bilang tagalinis, kundi bilang executive assistant na diretsong makakatrabaho ni Alejandro. Doon niya napatunayan na hindi lang ito tungkol sa pagkilala ng CEO, kundi tungkol sa pagbabalik ng tiwala at pagtanaw ng utang na loob. Ang mga empleyado na minsan ay nagtangkang ibagsak siya ay ngayon nagbibigay galang at nakikita sa kanya ang halimbawa na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat ng posisyon o kayamanan, kundi ng kabutihan at tibay ng loob. At sa huling yugto ng kanyang kwento, natutunan ni Liza na ang simpleng gawa ng pagtulong ay hindi kailanman mawawala. Minsang maliit at tila walang halaga, ngunit sa tamang panahon, iyon ang magiging dahilan upang magbukas ang mga pinto ng pagmabago. Sa kanyang puso, hindi na mahalaga kung paano siya tatawagin, probinsyana man o janitress, sapagkat ang mahalaga siya'y nanatiling tapat at sa huli, ang kanyang kabutihan ang siyang nagbigay sa kanya ng tunay na tagumpay.